Good morning mga kapatid. Our devotion for today, Requirements of Faith. Scripture reading 1 Corinthians chapter 16, verse 1 through 9, and our key verse, Hebrews chapter 11, verse 1. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Ano-ano ho ba ang mga kailangan sa usapin ng pananampalataya? Una ay ang pakikinig sa Diyos. So listening to God. Pag ikaw ay kumakaharap sa mga bagay na pagbabago or maaring kailangan mong magpasya ng maingat, magkaroon ka ng panahon sa pananalangin at manatili ka sa presensya ng Diyos. Dahil kung hindi, maaari mong mabaliwala ang gustong sabihin ng Diyos sa iyong buhay dahil may mga pagkakataon din na pinapayagan mo ang iyong buhay na mapuno ng napakaraming mga ingay at mga activity na kung saan hindi mo na napapakinggan yung kanyang tinig. So pag-aralan mo ang kanyang salita at siya ay makikipag-usap sa iyo sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Hindi ka pwedeng makapakinig sa Diyos kung sarado ang iyong Biblia. Pangalawang requirements ng pananampalataya is obeying God. Ang pagsunod ay susi sa pintuan ng puso ng Diyos. Ang pagsunod ay napakahalaga sa Diyos. Ito ay ginagamit niya upang kanyang iparanas yung kanyang masaganang gantimpala or pagpapala sa mga taong sumusunod sa kanya. Kaya kung may sinasabi ang Diyos sa iyo or may panawagan siya sa iyong buhay, sumunod ka sa kanya at ipagkatiwala mo na sa kanya ang magiging konsekwensya nito. At pangatlo, depending on God. Magtiwala ka sa Diyos. Dahil ang Diyos ay laging nasa malapit, ano man yung kinakaharap mo sa iyong buhay, siya ay laging nagmamatsyag, tinitingnan ng Diyos kung ikaw ba ay lalapit sa Kanya or ang masahanapin mo ay ang pag-ibig ng tao para sa iyo. Kaya payagan mo na ang Diyos ang laging maging unang choice mo sa lahat ng iyong mga sitwasyon at siya ang magdadala sa iyo ng mga pagpapala at pag-asa sa iyong buhay. And lastly, waiting on God. Dahil ang Diyos pinapayagan niya minsan na tayo ay mag-antay sa ating mga panalangin. Hindi ibinibigay ng Diyos ang mga panalangin agad-agad most of the time. Kailangan mong mag-antay. So, itong testing na ito ay may dahilan. Kaya ang tanong, ikaw ba'y kakapit sa Kanya ng may pananampalataya or ikaw ay guguho sa pamamagitan ng takot? Kaya matutunan mong mag-antay sa Diyos sapagkat ang Kanyang inihanda para sa iyo ay isang pagpapala na iyong makakamtan kung makikinig ka sa Kanya, susunod ka sa Kanya, magtitiwala ka sa Kanya, at pangahawakan mo yung kanyang panahon. Let's pray. Dakilang Diyos, pinipili ko po na makinig sa inyo, sumunod sa inyo, magtiwala sa inyo, and Lord, mag-antay sa inyo. Ako po'y kumakapit sa inyo ng may pananampalataya at hindi guguho dahil sa takot. Salamat o Diyos sa inyong mga salita at sa inyong katapatan. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.